dapat pa ba nating paniwalaan itong si Senator Erwin Tulfo sa sinasabi niyang ang humaharang po ngayon ng Blue Ribbon Committee ay ang minority? So sino ba yung minority na sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo? Ito po yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kasama na rin po yung dalawang senador na pinakulong at isang senador na nagtatago. So yung natitira na lang po, yun na lang po yung minority po ng Senado. Sila Amy Marcos, yung magkapatid na Villar, yung dalawang Cayetano, tsaka sino pa ba? Robin Padilla, Bongo. So sila na lang po yung minority. At dito inaakusahan ni Senator Erwin Tulfo na yung minority ang humaharang po sa Senate Blue Ribbon Committee para hindi po talakayin yung issue po ng flood control. Na sinasabi naman po ng minority nung time na sila naman po yung majority. At kahit naman ngayon, nakikita naman po ng taong bayan na talagang mukhang may pinagtatakpan po ang bagong majority ng Senado dahil nga wala pong balita kung kailan po magsisimula ang flood control at sino-sino po yung mga iimbestigahan nila. Ang malinaw pa lang po, si Senator Alan Peter Cayetano ang kanilang iimbestigahan gawa ng merong pong proposal. Si Ping Lacson, dahil meron daw siya nakitang ghost project doon sa Taguig at ang sangkot daw doon si Alan Peter Cayetano. Kaya nga personal po niyang tinrabaho, naghanap siya ng mga ebidensya na pwedeng magdikit dito kay Senator Alan Peter Cayetano. At yun nga, nakakuha nga daw po siya ng mga ebidensya na magdidiin kay Alan Peter Cayetano. So ito panoorin po natin si Senator Erwin Tulfo na sinasabi niya na meron daw pong taga-minority ang pumipigil po para mag-imbestiga uli ang Blue Ribbon dito sa maanumalyang flood control project. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Pag meron pong ibang mga kaso na may mga kababayan tayong isasampa laban sa ilang mga opisyal, we will entertain. Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa ombudsman, nasa ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Yung kay Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero, ito pakiusap ko, kung meron po kayong nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, pati mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyong i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials pa po nasabit ho dyan, willing po kami at imbestigahan ho natin. Kailan po yung next? Actually, tinitignan ho namin next week ho kailangan pala i-formalize dito sa floor yung mga membership. Sir, with that, matutuloy pa ba yung pagpunta dito ni former Mayor Lino Cayetano? Kasi di ba isa siya sa mga nakikitang mag-testify? I don't know kung anong pag-uusap nila ni Senla Lacson, pero initially sinasabi ni Senator Lacson na magti-testify daw. Pero what I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumiti po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So, we will entertain that. So, mag-uusap na lang kami ni Senator Lacson kung ano ba talaga, ipafile ba o paimbestigahan. Open naman po kami kung paimbestigahan. Wala naman pong attempts na harangan yung Blue Ribbon investigation. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila It's not us po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutaping ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung gano'n, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Win, pati ako. Sasabihin niyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain it to the media, you have to explain it to the public, na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Kaya hindi ko maintindihan Ano ba talaga ang gusto nyo? May reason po ba binigay? Bakit po ayaw na muna nila mag-Blue Ribbon daw? Obvious. Dahil po patag-ibig. Obvious. Alam mo kung sinong pinapaimbestiga. So,
Kapani-paniwala ba itong sinasabi ni Erwin Tulfo na minority po yung umaharang ng flood control issues o hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi sabi niya, di ba, may humaharang daw sa minority, meron daw nagsasabi. Bakit hindi niya pangalanan para magkaalamanan talaga kung totoo? Kasi kung meron talagang humaharang niya, bakit ayaw mong ilantad? Hindi kagaya ng sinasabi ngayon na ang humaharang ngayon ng flood control, walang iba yung mga tatamaan nga ng issue nga ng maleta. So, siyempre si Erwin Tulfo kasama sa mga na-issue dun sa maleta, si Ping Lacson halata naman talagang may pinagtatakpan. Dahil yung mga witness na dapat na ipatawag, hindi naman niya pinapatawag. Tapos tinapos niya kagad yung kanyang committee report, di ba? So, pinipilit pa nga niya mapirmahan kagad yun bago daw niya ilabas yung kanyang committee report. So, dito makikita talaga natin na merong ginagawang hocus-pocus ngayon ang liderato ng Senado para nga hindi mabuksan itong Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon naman po, ang pinagbibintangan naman nila ngayon para daw hindi matuloy yung hearing na yan, ay yung minority. So, sino kaya sa minority yung nagpipigil o pumipigil doon sa flood control issue na yan? Kung iisipin mo kasi, sino lang ba yung pwedeng tamaan dyan? So, sabi natin, Alan Peter Cayetano, dahil tinrabaho ni Ping Lacson na talagang tutuluyan doon sa ombudsman. So, may may kasamang kulong yun kasi may kasamang plunder. Hindi kagaya nung sinampang kaso doon sa congressman na contractor na hindi kasama yung plunder. Graft lang ang isinampang kaso at meron ng bail. Pero dito kay Alan Cayetano, plunder po. So, kahit po, kumbaga, wala po itong kasamang piyansa. So, habang dinidinig po yung kaso, mananatili po siya sa kulungan. So, 3 na po silang mapupunta doon sa New Quezon City sa may Payata. So, magkakakosa na po yung 3 senador doon, si Jinggoy, si Marcoleta, at ngayon itong si Cayetano. Ngayon, maliban kay Cayetano, sino pa ba yung pwedeng madamay doon sa flood control na pwedeng humarang? So, yung magkapatid na Villar, alam naman natin, real estate po sila. Meron silang mga, kumbaga, nasa lupain yung mga problema, yung kinasasangkutan nila. Andiyan yung mga right of way, mga kalsada. So, may mga issue sila dyan. So, posible na sila yung pinagbibintangan dito ni Erwin Tulfo tungkol dito sa humaharang di umano ng hearing ng Blue Ribbon Committee. So, sino ba? Amy Marcos, Robin, Bongo, hindi natin alam. Kaya nga maganda nga rito, dapat pinangalanan ni Erwin Tulfo kung sino. Para wala nang iisipin kung bakit hindi matuloy-tuloy yung flood control project issue na yan. Kasi kung wala ang babanggiting pangalan dyan, edi isipin na ng taong bayan, gumagawa ka lang ng kwento dahil baka kayo lang talagang nagsasabing dapat wag na ituloy yung flood control kasi marami pang issue ang Pilipinas, hayaan na lang lumubog ang mga Pilipino sa baha. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.